Gising na at magsaya, Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah.
Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Wow! Parang nakadalawa kasing ano kayo ngayon, ha? Nakadalawang worms ang mga early birds. Kaya ano na sila. Gising na. Ayan. Magandang Lunes na umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Kamusta po? Daig pa nakadalawa niya. Ganapat kasi siya. Alive in Christ. Thank you, Lord. And maraming salamat din kay Lord sa buong linggo po na pinagkaloob sa atin at sa ating mga fellowship kahapon. Thank you, Lord. At maraming salamat sa mga kapatiran po natin na tuwing umaga walang sawa at nagme-message pa kapag ka nag-reply tayo, ano daw ang nangyari. Anyan dyan, sabi nila. Bakit kayo hindi ka naka-live? Hindi ba? Hindi mo pwede mapahinga. Thank you, Lord. Pero thank you, Lord, sa mga kapatiran natin na ganun, ha? Oo, sabi ko nga sa kanila, alam mo yung yung regular talaga na nanonood, maski sa mga replay, alam nila kung ano ang off. Something's off. Alam nila. At tumatawag din sila para malaman. Baka daw po, sabi niya, baka lang po kasi may nangyari. Kaya nagme-message daw sila. Oo. Concern na concern. Sige po tayo manalangin. Lord, punong-puno po ng pasasalamat ang aming puso ngayong umaga na to, Lord. Dahil sa panibagong araw na binigay niyo na naman po sa amin to be of service to you. Salamat po, Lord, sa nakaraang linggo na pinuno niyo rin po ng mga dahilan para po kami ay magpasalamat sa inyo. At sa linggong po ito na darating, Lord, I know you are in full control already, Lord, sa lahat po ng mga mangyayari sa amin sa linggo na ito. Kayo po may mga pin-repair na mga bagay na dapat po namin gawin, dapat po naming sundin, Lord. Ang dalangin po namin, Lord, ay yun po ang magawa namin at hindi yung mga gusto po namin. Salamat po, Lord, sa oras din na ito. Kayo po ang manguna at mangusap sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay, announcement tayo ulit muna. Para po sa ating anniversary. Alam mo kanina, nagising ako may kinakanta. Nakalimutan ko. si pastor paggising ko, ang sagot niya, Hey! Hey! Yung kanta kahapon. Oo nga eh. Paggising, it's a wonderful morning. Oo, nag-blockbuster yung sayaw nila kahapon. Mas blockbuster yung sayo kasi talon ka lang ng talon. Narito po yung ating Family Affair and Christmas Fellowship. Yan. Ayan. Wala nga palang tunog yan, Aquamira Resort, Tansa, Cavite. Yan po sa December 2 and 3. 2 and 3 para po dun sa mga mag-overnight. 3 ang pinaka-main po natin na celebration. Mag-start tayo ng 8 a.m. para hindi po tayo nagugutom. Diba? At ang entrance fee ay 450 per head. Oo nga buti nga may sound. Aquamira Resort. Yan po. Maganda dyan ang dami ng parking, tas malilim. Ayan na, ang lobby. Yan po ang pinaka-resort. Yan. Ganda ng aerial view, no? Oh. Pero yun talaga itsura niya. Pag di tayo nakatawad sa basketball court, dyan tayo mag-fellowship. Habang kayo nakababad sa mga swimming pool, nagsasabi kayo ng, Hey! Hey! Ayun yung
yung mga villas sa bandang dulo? You know? Yan, ang mga villas. Yan. Ganda, no? Ganyan talaga siya in person. Hindi lang siya yung, di ba merong maganda lang sa picture? Pero yan talaga siya. Yan din yan. Pero tinatawaran natin yan. Mahal. Ayan lang ang mga cottages, ha. Huwag po kayong maghanap ng ano. May mga chairs and tables. Yan, pag nag-overflow tayo sa cottages, gagamitin na rin natin yung restaurant. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, ano kayo ng by group. Mag-register kayo ng group. Pag kayo ng cottage, sabihin nyo kung ilan kayo. Pwede pong magdala ng pagkain. Bawal lang ang mga nakakalderong pagkain. Naka-Tupperware, allowed na allowed. Buffet, I'm not sure kung meron. Yan, ang attire po, ha? Decent swimwear. Alam nyo na yan. Yan, yun na lang pala. Yun na lang pala yun. Okay, sa mga nagtatanong po sa mga rooms, wala na po. Oo. Pero, ganito po. Meron akong natitirang ilan, pero po, hindi ko sure kasi kung nailagay ko lahat ng mga nagpadala. So, ang gagawin po muna natin, ipopost ko po today yung mga nakalista po sa akin na kumuha ng rooms. Pakitignan naman po yung names po ninyo. Baka mamaya, nag-send kayo ng payment po, tas wala kayo sa listahan. Kaya nag-stop po muna ako. Pero may nakapila na po. Kung magiging okay na po lahat yon, ang akin pong natitira ay 4 rooms yata po. Parang 4. Kung kayo po ay wala pa doon, message niyo po agad ako para hindi ko mapamigay yung 4 na yun. Yun lang po ang dahilan, kaya nag-stop po muna. Pero 4 na lang po rin talaga ang natitira at may nakapila na rin dun sa 4 na rooms po na yun. Okay. Ngayon po, ganito. Makinig pong mabuti, ha, para po pagdating doon, wala po tayong masyadong gulo. Ano po? Lahat po ng rooms ay good for 2 packs only. Lahat po yun, ha? Ngayon, lahat ng double rooms, kay premier po siya, kay deluxe po siya, meron po siyang 2 kama. Kasi ang allowed po doon ay 2 adults and 2 kids. Pinapakiusap ko na wag niya nang tignan kung kid or adult. Ang unang sagot sa akin, hindi pwede. Sabi ko, sister, pwede. Paalam mo muna. Wag mo muna sabihin hindi pwede. Pakiusap mo muna, please. Ngayon, yung basketball court, super mahal lang sinisingil tayo ng 65,000. Hindi sa aircon, basketball court lang siya. So, sabi namin, hindi namin kaya yan. Pakiusap. Ngayon, ang mga rooms nila ay kasya doon ng 5 hanggang 6. Pero, dahil good for 2 lang, adult lang siya, every packs niya ay naniningil siya ng 900. Sabi ko, sis, diniscountan mo na kami sa iba, dapat pati yung packs, yung extra packs, may discount. So, pray with me, mga kapatid, na yung extra packs po natin ay mabawasan. Sabi ko, hindi baling kami na magdala ng mga beddings, basta bawasan mo lang. Huwag namang 900. Yun. Hindi ko pa alam. Wala, kasi originally, 2 lang siya, di ba? Maski nga, hindi ko sure kung may breakfast na yun. Sana meron, no? Kasi ang breakfast,
Kung meron mang kasamang breakfast yon, good for 2 lang din talaga. Ngayon, sana meron. Pero kung wala, sa mga may gusto, may ng breakfast, 150 lang naman yung breakfast nila. So yun lang no, samahan niyo ako mag-pray. Oo, kasi sabi ko, ikaw naman, may mga member kami na 6 sila sa isang pamilya. Pag pinagbayad mo lahat yun. Pero alam nyo, sa totoo lang, para lang magkaroon tayo din ng idea, pumunta rin naman sila dun sa Torres Farm, yung pinakamalapit na resort doon. Ang kwarto po nila doon ay 7,000 or 7,900. Parang ganun. 6,900, 7 something, no? Ang room nila doon. Ngayon, ang atin, di ba yung pinakamahal natin is 4,500. Tapos, libre entrance pa yung dalawa. So, minus 1,000 yun. Yung 4,500 mo, naging 3,500 na lang. Kung may breakfast pa yun, less 300 na naman. Di ba? So, kung tutuusin, hindi naman siya ganun kamahal compared doon sa ibang mga resort na malapit doon. At saka, mga kapatid, mahal na kaya ngayon sa mga resort. Yung ganyan kaganda, kasi maganda talaga to. Yung ganyan kaganda, mura na po yan sa mga nakuha natin. Ha? Anyway, ang ating provision will come from the Lord. Oo, Psalm 121. Tumingala po kayo. Huwag kayong tumingin sa baba. Tumingala kayo kasi nandoon ng tulong. Sabi, I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord, who made heaven and earth. He will not let you fall. So hindi po the Lord will provide, mga kapatid. Ha? So pagdating natin doon, mamaya sasabihin nyo, akala ko ba naman, wala na akong bayad yung... Manood po kayo palagi. Para yung announcement, hindi iba-iba. Oo, para updated po. Every now and then, update natin kayo. Ngayon, we are still praying for more discount. Sa totoo lang, ayaw na akong sagutin eh. Nung kausap ko, kasi wala na yata akong ginawa kundi humingi ng discount. Hindi ba? Oo, tama. Kasi sabi ko lang, 2 heads per room ang free yung entrance. 2 heads lang, ha? Yun po, mga kapatid. So, alam ko yan, magkakaroon pa tayo ng discount yan. Ngayon, may mga nagpa-reserve na po sa 24 na cottages. Ang nasa akin na reservation for cottages ay 7. So marami pa. Marami pa ang cottages. Sa mga malalaking tent, wala na. Kasi may nakakuha ng outreach doon. Tas yung isa kasi sa comfy. So yung 3, meron na pong outreaches na nakakuha noon. Kaya, ayun, wala na po na, pwera na lang po kung mag-a-add sila. Yan. Tatanungin natin, ha, mga kapatid. Okay. Pag meron po kayong questions, PM na lang po. Mga kapatid, ha? Okay. Dako na po tayo sa ating lesson sa umaga na to. Okay? Ang ating lesson ay sa James 1:21. Pero bago yan, narito po ang ating memory verse of the week. 1 Peter 2:11. I appeal to you, my friends, as strangers and refugees in this world, do not give in to bodily passions, which are always at war against the soul. Ang haba pala sa good news. Okay na pala kanina yung New King James Version. Mahaba pala yan sa Yan po ang ating memory verse of the week. At meron kasing kinalaman po yan sa ating lesson for today. So, buksan po natin yung ating mga Bibles sa James 1:21. James 1:21. Okay?
Okay. Sa lahat po sa lahat po pala ng nagpapareserve ng cottage, ano po, pagka po nag-Gcash po kayo, i-reserve ko na po. Ganun ang usapan po natin. Same with the rooms. Payment po, tapos saka i-reserve. Ano po? Para maging fair sa lahat. Okay. James 1:21. Therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. Sa Tagalog, kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. James 1:21. Yan po ang salita ng Diyos. Yan. Lahat po tayo, mga kapatid, gusto natin, wala pong magdi-disagree dito. Parang we all want to make the most out of our life. Mga parang nandito ka na rin lang sa mundo, gusto mo na maging maayos, hindi ba? At lahat po tayo ay merong kanya-kanyang alam din nating pamamaraan kung paano natin ma-achieve itong maayos na pamumuhay dito sa mundo. Pero alam niyo po, hindi lang po enough yung hindi lang enough yung alam mo kung ano yung gagawin para maging maayos ang buhay mo. Hindi yun enough. We must be doers. Kailangan may action po tayo na ginagawa. Kasi everyday po, maraming opportunities ang ipinipresent sa atin para maging katuwang natin doon sa gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Kaya lang po, yung mga opportunities na yan, at saka mga moments na yan, yan yung mga kailangang isis mo. Ano ba yung Tagalog ng sis? Pangit yung sunggaban eh. Anong other word na maganda? Seize the opportunities or yung moment. Grab the opportunity or yung moment na yon. Kasi, yung mga moments po na yan, when they are gone, they are gone. Hindi na mauulit at hindi na po babalik ulit sa'yo. Ngayon, meron po akong question sa ating lahat sa araw na to. At tatawag ako ng ilan kung may aamin. Kung may aamin. Ito, pati po sa mga kapadiran natin na nasa kanya-kanyang tahanan. Nare-recognize niyo po ba yung mga wrong attitudes or patterns sa ating pong behavior sa buhay natin na kailangang mabago? Sabi dun sa Tagalog kanina, masasamang asal. Di ba? Nare-recognize natin? Talaga? Okay. Next question. Dalawa to mga kapatid ha. Willing ka ba na gawin ang lahat ng posibleng bagay para yung na-recognize mong masamang asal ay mabago? Okay. Ako na ang unang sasagot. Ako, ang masamang asal na gusto kong mawala sa akin, dalawa. Madami, pero ito yung pinaka. Una, masyado akong makareact. Hindi ako marunong kumalma. Parang pag mayroong sinabi sa akin, ha? Bakit niya kasi sandali lang. Ganon ako yung high pitch agad. Yan, gusto ko yung gusto kong mawala yun. Yung para bang, okay. Ganun ba? Okay. Gusto kong maging ganon. Pangalawa, dahil OC ako, na-apply ko yon sa lahat ng bagay, I can be controlling. To the point na parang, di ba ang OC parang gusto niya lahat perfect?
Alam niyo pagka isinabit na ganyan, nakatabingi, kahit na, sabi ni Raul, 2 guhit lang yun, nakita niyo pa. Hindi ako mapalagay sa 2 guhit na yon. Parang kailangang itaas mo siya ng 2 guhit. So parang na-apply ko yon na hanggat hindi siya ma-perfect, parang kailangan kontrolin ko para maging perfect lang siya. Yun ang masamang asal sa akin. Okay? Tanungin natin si Arnold. O, ikaw lang lagi. Alika na. Dali. Hindi. Nakabisyan. Di naman kita baba niyan eh. Alika. Ano sa'yo? Yung, kailangan dito honesty. Okay. Yung una mo, same tayo. Yung mabilis mag-react. Tapos, yes, insight. Yeah. Mabilis mag-react, tapos medyo maramdamin pa rin. Sensitive. Okay. Willing ka ba? Of course. Ano yung ginagawa mo para mawala yon? First and foremost, talagang maging aware tayo kung sino tayo. Of course, we're Christians at wala na dapat yung mga bagay na yon. So talagang wala tayong magagawa talaga without the Lord. Kaya yun ang una kong ginagawa ay talagang lapit kay Lord. Hindi maring hindi. At kung hindi ako willing na mabago yung sarili ko, ano pa ginagawa ko dito? I'm just fooling myself. Kasi kung hindi ko pa gusto mabago yung sarili ko, alis na lang ako dito. Pero I want to change myself. That's why I remain. Okay. Ano sa tingin mo yung nakakahadlang? Self talaga. Self ang kalaban natin. Tama. Grade ni Arnold, 95. Oo. Tawagin naman natin si Bong. Yung unang... Tari, gusto ko pakiulit nga yung unang question. Ano yung masamang asal na nirecognize mo na merong kanon? Ano yon? Tapos, willing ka ba na gawin ng lahat? Ano yung ginagawa mo para mawala yon? Tsaka, minsan, ano yung nakakahadlang? Ba't hindi mo siya matanggal? Ang dami nun. Umpisan ko muna sa una. I believe. Si Brother Bong kasi, base sa pagkakakilala ng mga kapatiran natin, sabi nga si Brother Bong, hindi mainggitin pero pintasero minsan. Oo. Minsan lang naman yon, pero minsan nare-recognize ko sa sarili ko na mali ako dahil para bang hinahanap at hinahanap ko yung sarili ko doon sa iba, pero which is mali. Oo. Next question? Willing ka ba na mabago yon? Katulad din ni Tito Arnold, siyempre, willing ako. Kaya nga ako patuloy kong iintindihin, uunawain ko yung sarili ko na andito ako ngayon bilang isang tunay na naglilingkod at bilang isang tunay na Kristiyano na gusto kong mabago at mabago. And I thank you. Okay. Tignan naman natin si Naikle kaya. Si Naikle. Huy, alam nyo, lahat tayo meron yan. Alam mo, pag wala ka niyan, kunin ka na ni Lord. Kasi perfect ka na pala. Thank you, Lord. Ano yun? Nare-recognize mo ba na yung mali mong ginagawa? Ano po yung na-recognize nyo na yun, na masamang asal na gusto nyong mawala sa inyo? Ayon. Ako, maramdamin. Sobrang maramdamin. Lalo pa yung magdadamdam ako doon sa sobrang mahal na mahal ko. Yun yun. Sino ba yung sobra kong mahal? Siyempre, number 1 yung asawa ko. Second na lang yung mga anak. Glory to God. Parang wala pa naman 1 linggo. Gawi ko na magwalis, maglinis, aanuhin ko yun. Kaya niya yan. Purihin ng Diyos. Kanina, nagsasalita si Sirian, ako, pihong ako'y tatawagin. Talaga nangungusap si Lord. Talagang ito ang time
Di nagwawalis ako, di binunton ko yung mga yung mga pinutol na ng saging, yung sakwa, nabulok na. Di aking inayos ko, tapos inipon ko yung mga basura. Siyempre hindi ko kaya na buhatin. Ako naman ay medyo matanda na. Pero hindi inaamin ako matanda na si Terea. Kasi punong-puno pa ako ng pag-ibig. Glory to God. Ako'y tuwan-tuwa. At alam ko, hindi ito alam ng anak ko, ni Claribel. Sabi ko kay tatay, di tapos na ako magwalis Marami akong binunton. Tay, mo yung binunton ko na ha? Sabing ganyan. Ay, nanonood ng TV. Ayaw nung maiwalay sa TV. Umaga yun, sabi ko. Tay, yung bunton ko na pakihakot mo. Sabi niya sa akin. Ang baho naman nung nung sakwa ng saging nabulok na. Sabi ko, naalis ko na. Ko na sa kabila. Sabi ko, yung basura pa hindi ko madadakot. Kinuha mo na pala. Bakit di mo pa dinakot? Bakit di mo pa hinakot? Hindi po ako umimik. Kasi hindi ko sinagot siya. Pero deep inside, ang sakit din sa dibdib ko. Ayaw ko umiyak. Ang sabi ko, hindi ako umimik. Ayoko kasing lumaban. Ayoko. Pero alam ko ito ang masama kong gawi. Dinidibdib ko, biiyak ako. Tapos, ako pag nagagalit, hindi ako umiimik. Nasobra akong lambing. Kahit sa harap ng pagkain. Kasi mahal ko yung asawa ko. Ay, iniisip ko, matanda na ako. Paano ko pa ipadadama yung pagmamahal ko sa kanya? Ilang araw, kumikibo naman ako. Pero yung dati kong ginagawa, na paggising, good morning tatay, hinahalikan ko siya. Kailan ko halikan pag wala na ako. Sabi kong gano'n. Hindi ko kinikibo. Pero andun pa rin ang kanyang pag-alalay. Yung hindi niya ginawa, ganun siya pag alam niya hindi ako kumikibo. Lahat ng dapat kong gawin, gagawin niyang lahat. At wali siya po ang nagliligpit sa amin ng plato kasi hindi pwede akong matagal na nakatayo. At ito nga yung ang topic. Alam mo kung nanonood ngayon ang aking brother husband. Pero alam po niya na nagdadamdam ako, di ko na siya niyayakap. Kasi, lagi akong nakayakap sa kanya. Ganon, kasi nararamdaman ko na hindi pa naman ako mamamatay. Siguro 10 taon, 15 taon pa. Ayun ang hiningi ko kay Lord. Damdam ko na siya nagdaramdam. Sasakay ako sa sasakyan kay Brother Mon. Pag nihatid niya ako, lahat dala niya yung mga gamit ko. Hinahalikan ko siya. Kasi alam ko darating ang panahon. Di ko alam kung sino mauna sa amin. Siya kasi, mag-84 na. Ako naman magsi-74. Sabi ko, ano yung maipakikita ko sa aming mga anak? Hindi nila kami nakikita ang nag-aaway. Ang nakikita lang nila, hindi ako kumikibo. Kaya alam ko, tatay, sorry. I love you so much. Alam ko, mahal na mahal mo ako. Sobra. At pag wala kang kumot, kukumutan niya ako, yayakapin niya ako. Kaya ito po yung aking maiiwan sa inyo. Hindi pa ako mamamatay. Hindi pa po. Yung pong laging nagtatampo. Kasi hindi natin alam ang ating buhay kung kailan. Habang kaya pa natin ating gawin. Kaya alam ko, itong gusto kong mawala sa akin, ayaw kong maging matampuhin. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Too much sensitivity, Thank you, Lord. Okay. O, di ba si Naikle, ginawa niya na ngayon kung ano yung makakapagpaalis ng na yun. Tawagin kaya natin si Tita Lisa. Sister Lisa naman. Si Brother June Mangigad daw, pagka daw nakakita siya ng binubuli, gusto raw niyang tirisin yung nambubuli. Ayun daw yung kanya. Ako po kasi ay may masama ako ugali sa aking asawa. Hindi naman siya nanonood.
Ako po kasi merong, yung may sinasabi pa siya, kinakat ko na agad siya at meron na agad akong sagot. Kaya lagi kami, yun ang pinag-aawayan namin kasi sabi niya, hindi mo kasi inaantay na matapos siya. Hindi po ako marunong makinig. Ayun. Hindi po ako marunong makinig. Kaya nga po ngayon, alam ko na yun, maski sa mga anak ko, ganun din ako, na may reaction na agad ako na mali pala doon sa kanilang sinasabi. Kaya ngayon, pinag-aaralan ko po talagang makinig na mabuti. Kasi baka ako kasi madala ko sa ibang tao. Mabuti sa pamilya ko pa lang. At ako, pinagpe-pray ko talaga kay Lord. Pag siya may sinasabi sa akin, pinakikinggan ko munang lahat ngayong mabuti. At so far, medyo nababago-bago na po. Thank you, Lord. Nakikita niyo po ba, mga kapatid, pag meron po tayong binabago sa sarili natin, pati yung response ng mga tao sa paligid natin, nagbabago din. Oo, kasi kaya lang naman din sila ganun ang reaction sa atin. Dahil nga, meron silang gusto sa atin na maayos, gano'n, di ba? Sabi ni Sister Minda, hyper din ako, pero sa ngayon, unti-unti nang nawawala at nakokontrol na po ang sarili with prayer. Dati, sinungaling po ako. Pero ngayon po, unti-unti na ding nawala. Pag may mali ako, nagagawang humingi agad ng sorry. Hindi kagaya dati, sobrang taas ng pride. Ayan. Thank you, Lord, ha? Isa na lang. Tawagin natin si... grabe, yukong-yuko sila. Parang ayaw yata. Si Enol kaya? Nol. Nol, ikaw, Nol. Ano yung masamang asal na gusto mong mawala sa'yo? Eh, yun ang nakalagay eh. Kinagamit ko lang yung word na Tagalog dito, masamang asal. Madami. Thank you, Lord. Siguro yung gusto kong mawala, yung mahilig kasi akong yung tawag dito, ipaglaban ng katwiran. Pero, minsan pinipigil ko na yung sarili ko kasi pwede namang hindi eh. Para bang gusto kong kailangan, pag may katwiran talagang paglaban, ganun. Kaya lang, minsan pinipilit ko nga yung sarili ko na pwede namang manahimik na lang para hindi na umaba yung usapan. Ngayon, para mabago yun, ang lagi kong prayer sa umaga yung Psalms 51:10. Kasi kailangan malinis ang puso para paglabas mo, malinis talaga itatakbo ng isip mo, pagsasalita mo. Yung nakakahadlang. Prayer lang talaga. Kasi nga, talagang parang gusto kong makipagtalo talaga eh. Parang gusto kong ilabas talaga yung katwiran ko na, yun nga, pwede namang manahimik na lang. Kaya lang ganun nga, parang gusto ko talagang, hindi, mali ka, ito dapat. Para bang, yung katulad sabi ni Brother Arnold, sarili pa rin talaga. Kaya yung prayer ko sa umaga, kaya dapat talaga create a pure heart talaga dapat yung umaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May kanta si Enol. Ako may kanta din ako. Pag umaga, lumalabas ako, kinakanta ko, make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant today. Yun, mga kapatid. Si Sister Ami Hernandez, sabi niya, ako po mabilis din ako mag-react. Kaya ang ginagawa ko, sinasabi ko sa sarili ko, kumalma ka lang, Amalia. Sabi niya, gustong-gusto ko pong maalis yun. Tsaka pag minsan, may pagkamaramdamin pa din po ako, kaya pinipilit ko pong mabago ang ugali ko. Naikle, pag uwi mo daw, akapin mo.
Sister Bebot, mataas po boses ko. Kung ang tono ng kausap ko, ramdam ko may injustice, walang fairness. Di tama yung ginagawa ayon sa standard ni Lord. Mapasa tao o lalo po pagtungkol sa hayop. Kasi ang hayop walang kakayahan kundi umasa sa tao. Yun ang kanya. Kay Sister Tess Mercado naman, from Hong Kong, ako yung temper ko minsan at madali ding mag-react sa naririnig. At sensitive din minsan at nare-recognize ko po yun palagi. And thanks God sa mga word niya, sa mga pagtuturo, unti-unting nababago without His presence talaga di natin kayang basta baguhin. Si Lord lang po talaga. Tama. Talisa, nanonood daw siya ngayon. Hindi, si Mickey Dudes itong nagsasalita eh. Sabi ni Sister Edith Trinidad, Sister Clement, pareho lang tayo. Ganyan yata pag tumatanda na. Nawawala na ang lambingan. Hope and pray na mabalik ang lambingan ng mga olds. Sister Rita naman, ako din po, Sister Ria, madali din ako mag-react, tapos maramdamin din. Pero glory to God sa patuloy kong pagsunod sa Panginoon, sa awat grasya, unti-unting nawawala. Psalm 51, 10-11 din siya. Nol, panay daw kasi ang nood mo ng ipaglaban mo eh. Sino yung sumagot na yon? Si Mickey Dudes. Sister Babes naman, dati sobrang matapang. Sabi niya, dati sobra akong matapang. This time, the Lord changed my heart to be more compassionate. Humility daw ang kailangan. Tama. Kay Sister Vicky naman, Del Rosario, ako po ever since po, prangka akong magsalita. Oo nga. Hindi ako marunong mag-sugarcoat. Oo. Kung kilala niyo Sister Vicky, ganun nga. At para, sabi niya, hindi ako marunong mag-sugarcoat para gumanda sa pandinig ng kausap ko. I really say what I think and what I feel bluntly. Kaya marami po akong nasasaktan. Ay, may nag-oo nga dito, Sister Vicky. Kasi ako po, I prefer to be told that way. Gusto daw niya kasi, maging prangka rin sa kanya yung mga tao, wag din siyang i-sugarcoat. Pero sa ibang tao, hindi pala pwede yun. So, pwede yun. So, I learned to control myself. I have to learn to control myself and think hard before I speak. Si Brother Gio naman, Aquino. Ako po dati self-centered. Patuloy na pinag-aaralan maging God-centered araw-araw. Ayan. Dumating na ba si Gio? Parating pa lang, ano? Si Tata naman, ano magandang asal gusto niyong alisin ko? Hindi nyo nakuha. Hindi, nakuha nyo ba? Kasi puro masamang asal daw, kaya mas madaling tanong, anong magandang asal na gusto nyo alisin ko? Huwag ka raw sumagot, Butch. Sabi niya, huwag mong pasagot kay Butch Tari. Dahil alam niya si Butch agad ang magre-react. Oo. Totoo daw, sabi ni Mickey Dudes, pag tumatanda na, nararamdaman, at may nararamdaman, nagiging grumpy ka. Bakit ikaw? Wala ka namang bata ka pa nun tsaka wala kang nararamdaman, grumpy ka na. Sige na nga, ayaw tumigil ni Pastor, hindi ako tatantanan ni Pastor. Noel, may pagkakapares kayo ni Pastor sa ganyan, no? Sabi ni Sister Vicky, kasi nga ganun talaga siya.
sabi niya nung one time, magkakasama kami. Si pastor, nasira yung sapatos. Sabi niya, teka, sandali, dadaan muna ako sa Mr. Quickie, papadikit ko. Tapos sabi ni Sister Josephine, Papa, samahan mo si pastor. Sabi niya ganon. Ang sagot ni Sister Vicky, sabi niya, sige, samahan mo. Tamo, para kayong magtatay niyan. Pero wala lang sa kanya yon. Kasi nga, pag kilala mo siya, ganun talaga siya. Oo. Pagka gusto niyo, sabihin niyo rin sa kanya yon. Okay lang naman sa kanya kasi nga gusto daw niya na ganun siya. Ayun. Tapos na. Sige, si Jam daw. Jam. Jamie. Jamie, halika. Ano sa'yo? Madami po. Madami. Yan. Siguro yung pagiging matampuhin kay Lord. Yan. Yung humahad lang, gaya nga ng sabi nila Kuya Arnold, self talaga na parang minsan gusto mo rin i-assert yung sarili mo sa mga bagay. Parang ikaw mismo, parang kahit willing ka, hindi 100% yung willing kang ibigay na or gawin mong pamamaraan para baguhin yun. Yun. Okay. Kanina lahat ng mga nag-share, self talaga. Oo, yun talaga yung nakakahadlang. So, pagpatuloy na po natin ito, di tayo matatapos dahil lahat tayo maraming masamang asal. Hindi ba na gusto talaga nating matanggal? Pwede na nga lang kung perfect ka na. Di, kunin ka na ni Lord. Pero ngayong umaga, alam nyo, napakaganda po nitong verse na ito. Unang-una, pag-aralan natin yung sabi niya, lay away or lay apart. Diba? Lay away or lay apart. Dito po sa lay apart na to, it is ito po yung compounded word actually, yung pinagsamang word. Ang Greek word po nito is apotithemi. A compound words of the word apo and tithemi. Tithimi. Yung the word apo means away. Yung isa namang word na tithemi means to place or lay something down. So, pag itong dalawang words na to, kinompound mo, binibigay po nito ang isang picture ng isang tao who is laying down something and at the same time, pushing it away from himself or herself. Kuha natin, para bang pag nilapag mo siya, binitawan mo siya, itutulak mo pa siya ng palayo sa sarili mo. Yun yung lay away or lay apart. Para po itong isang parang isang, bawa kumakain ka ng cake. Makain ka ng cake. Tapos pagkita mo, nauubos mo na pala yung isang buo. Tapos nung napakarami ko na palang kinain. Ang gagawin mo, iiurong mo na siya, papalayo sa'yo, para hindi ka na makakain. Kaya lang, minsan sasabihin natin, konti na lang din naman. Total, kinain ko na rin naman, ubusin ko na lang din to. Ganon tayo minsan. Ayaw natin siyang bitawan at ilayo sa atin. So, ang isa pang meaning nito na napaka-importante sa New Testament, pag ginamit mo yung word na lay away or lay apart, yung word na apotithemi ay kadalasan po ginagamit ito to describe someone taking off yung kanyang maduming damit. Maruming damit. Oo. At the end of the day, tatanggalin din naman natin yung mga suot natin na yan, hindi ba mga kapatid? So, yun yung pinipicture dito sa word na lay away na ito. Tanggalin mo siya. Tapos, ilagay mo siya dun lalagyan mo ng mga maduduming damit. Parang hindi mo na siya masuot ulit. Ngayon, ginamit po ito ni James dito na illustration para ma-explain niya sa atin
kung papaano natin dapat i-deal yung mga masasamang ugali natin, yung mga masasamang asal natin. Sabi natin, huwag kang matutulog na masama ang loob mo. Para din yung huwag kang matutulog na madumi ang damit mo. Kasi alam mo yon, babaho ka kinabukasan kasi madumi na nga. Tapos natulog ka pa na yung pa rin ang suot mo, babaho ka na kinabukasan. Hindi ba, mga kapatid? So, i-deal natin yung mga masasamang ugali natin, yung mga masasamang asal natin, parang kagaya ng pagdidil mo kapag kami maduming damit ka. Ito po ay kailangan ng desisyon. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, minsan naiisip natin, may listahan tayo, ito dapat pong matanggal. Napaka-clear po sa atin noon. Tapos may mga pamamaraan din tayo na alam natin na ito siguro gagawin ko para matanggal ito. Pero hindi natin ginagawa. Hindi po enough yung, oy, na-admit ko. Maraming mga nag-a-admit, mga kapatid. Pero wala namang gustong gumawa ng aksyon para mawala yun. Pare-pareho pa rin ang ginagawa natin. Ngayon, kailangan pong ma-realize po natin na dun sa ganong analogy, pagka in-interpret mo itong, sa madaling maintindihang salita, yung James 1:21, pag pinaraphrase mo, para bang you must make the choice to remove those filthy, stinking garments from your life. Pag sinabi mong stinking, nangangamoy, mabaho na, to permanently lay them down and then deliberately. Pag sinabi mo pong deliberately, sasadyain mo. Sasadyain mo kahit na, sarap naman ng cake na to, kahit gustong-gusto mo siya, kailangan sadyain mo siyang itulak. Kasi pag hindi mo siya sinadya, kakainin mo talaga yun kasi masarap eh. Hindi mo yun itutulak palayo sa'yo, manghihinayang ka, tapos, kasi nasasarapan ka, so papasokan ka na ng excuses, di bale, sa susunod, sige, kontian ko na lang. Pero, konti na lang ubusin ko na lang. Ganun ang nangyayari po sa atin. Ngayon, ang mga maruruming damit ay hindi po malalaglag sa katawan mo just because na-realize mo, ay madumi. Hindi ba? Hindi yun malalaglag ng kusa. Ang damit na dumihan, maaalis lamang yan pag may ginawa ka. Tanggalin mo yung botones, o kaya tanggalin mo yung zipper, di ba? Aalisin mo, tapos lalagay mo doon. May gagawin po tayo. Marami po sa atin, ay, madumi yung damit ko. Anong ginawa? Wala, madumi. Madumi lang. Nakita natin lahat ang karumihan natin. Pero, deliberately, kailangan may gawin tayo. Hindi po yan automatic na dahil nadumihan lang siya, lalaglag siya. Hindi po, mga kapatid. Maalis lamang sa katawan mo yung maduming damit kapag tinanggal mo. So, yun yung lay apart na sinasabi po sa atin dito ni James. Sabi niya, lay apart all filthiness. Sabi niya sa buhay po natin. But first, ang tinuturo niya sa atin at sinasabi po niya sa atin dito, you have to acknowledge the wrong. Then take the appropriate measure para po matanggal yun sa atin. Hindi lang po tayo titigil sa acknowledgement. Kailangan may gawin po tayo. Diba, mga kapatid? Hindi po tayo makakalaya sa mga masasamang asal natin by accident. Hindi ho, sasadyain po natin. May mga steps po tayo na kailangang ayusin at meron tayong mga bagay na kailangan po nating tanggalin sa buhay natin para mawala yan sa atin. So tayo po ba ay nag-struggle sa kasalanan sa araw na ito? Meron ba tayong masasama? Kaya nga yung tanong ko kanina, hindi ba? Kasi alam nyo, pag hindi po natin ginawan ng paraan yan, they will conquer your life. Sila na yung may hawak sa'yo. Hihigpit ang pagkakahawak po ng mga masasamang asal po natin na yan sa buhay natin nang hindi natin namamalayan. Hanggat may magsabi sa atin, grabe ugali mo ah. Diba? Huy, wag kang ganyan. Ang tagal-tagal mo na, hindi ka na nagbago. Pag may mga narinig tayong ganon, ibig sabihin, alam lang natin na may masamang ugali tayo, pero hindi natin
ginagawa yung mga aksyon na kailangan nating gawin para makaalis tayo doon. Parang captive na tayo nung ating mga masasamang ugali. Ngayon, sabi doon sa binasa natin, ang Word of God ay importante para po maalis siyang masasamang... kasi yung salita ng Diyos, ang nagre-reveal po sa atin kung ano yung mga masasamang asal na yan na kailangan po nating alisin sa buhay natin. Ngayon, kesa po sa mag-play victim ka, yung para kang biktima, hindi nyo kasi alam ang pinagdadaanan ko, kung ba't ako ganito. Yan. Parang kasalanan mo na, pero pwede mo pa rin ibaligtad yon na parang biktima ka. Kesa sa mag-play ka na parang biktima ka, ganito na talaga ako Kung di nyo ako kayang tanggapin na ganito, lumayo kayo sa akin. Ay, naku, kapatid. Na yan? Parang naghahanap ka na ng niyan. Naghahamon ka na niyan. Ng gulo, hindi ba? So instead of playing a victim na wala kang magagawa kasi sa circumstances ko, mag-start po tayo nung process of acknowledging yung sin na yun sa buhay natin and removing it. Hindi lang basta yung na-acknowledge mo nga siya, ayaw mo naman tanggapin. Alam niyo kung bakit? Tama si Minister Arnold na sinabi niya kanina. This new life that we have is not worthy of those masasamang asal. Hindi siya dapat nandoon, mga kapatid. Kasi tayo po ay tinawag ni Kristo at hanggang ngayon binabago para maging kawangis niya. Pwede tayong maging malaya po doon. At pag napalaya na tayo sa mga masasamang asal na yan, dun lamang po tayo magiging of what Christ intended us to be. Pero habang hindi natin tinatanggal yon, alam nyo, sa ibang version nga, ang ginamit dito, eradicate. Parang pagka narinig mo yung eradicate mo yan, parang ang una ko pag sinabi eradicate mo, isalvage mo na yan. Hindi ba? Parang burahin mo na yan dito sa sa mundo. So, yung masamang asal natin, salvage mo na yan. Tanggalin mo na yan, patayin mo na yan. Tapos itapon mo kung saan. Eradicate, oo, mga kapatid. So, pagka po binasa mo at pinag-aralan mong mabuti ito, yung self-recognition para maalis yung mga pattern na yan na sa buhay po natin ay paramount. Pag sinabi mong paramount, of great importance di ba? Sobrang importante, pinaka-supreme. At nabanggit ng karamihan dito, ni Enol, ni Mr. Arnold, yung humility. Kasi sabi doon sa binasa natin, with meekness. With humility. Kasi po, hindi mo pwedeng i-fix. You cannot fix what you do not recognize as the root issue of the sin in your lives. Hindi mo pwedeng ayusin ang isang bagay na hindi mo nire-recognize na problema o pinaka-root cause ng mga masasamang asal na yan sa buhay po natin. Ngayon, yung idea po dito na sinabing overflow of wickedness, grabe to, no? Overflow, wickedness na nga, may overflow pa ng wickedness. Alam nyo, pag sinabi po, ang ibig sabihin dito ng overflow of wickedness, kapag kayang masamang asal na yan, ay constant struggle mo. Pag sinabi mo kasing constant, hindi nagbabago. Para bang struggle mo na yan 10 years ago, hanggang ngayon, siya pa rin yung struggle mo. So pagka yan, naging constant struggle mo, tapos, meron ka ng failure, mga kapatid, na i-capture mo siya or i-control mo siya, ibig sabihin out of control ka na to the point na yung restraint sa'yo ay impossible na, parang kung kailan ka pinipigilan, lalong lumalakas ang boses mo. Lalo kang nagwawala. Hindi ba? Yun ang dalawang yun ang dalawang ibig sabihin dito ng overflow of wickedness, parang hindi ka na mapigilan.
Wala nang makapagpigil sa'yo kapag ka nagalit ka, pagka nagwala ka, di ba? Alam nyo, kaya sinabi rito yung overflow of wickedness, alisin na. Kasi mga kapatid, yung overflow of wickedness, especially in Christians, ay severely diminishes the effectiveness of truth breaking strongholds. Ibig sabihin, maski yung katotohanan ng salita ng Diyos, hindi ka na mapigilan. Parang sabi nung iba, akala ko ba Christian ka? Yung word na yun na akala ko ba Christian ka, ibig sabihin po nun, nawawalan sila ng bilib doon sa sinasabi mo sa kanilang word of God, or nawawalan sila ng bilib kay Kristo na sinasabi mong pinaglilingkuran mo, tas hindi ka makontrol nung word of God na sinishare mo sa kanila. Nawawala ng effectiveness eh. Bakit? Ikaw nga di ka makontrol tapos sasabihin mo sa akin ng ganyan. Yon. Kaya po, every time na nagwawala tayo, every time po na yung masamang asal natin nagdo-dominate sa atin, tinatanggalan natin ng effectiveness yung ipinagmamalaki natin sa ibang tao na si Lord lang ang nakapagbago sa akin. Inaalisan mo ng effectiveness. Parang nawawalan sila ng bilib sa pinaglilingkuran mo at sa sinishare mo. Kasi ikaw nga hindi kayang makontrol nung pinaglilingkuran mo at saka sinishare mo. So napaka-importante nito mga kapatid. Baka kaya minsan yung mga anak po natin, di natin maisama sa fellowship. Baka mamaya po, yung mga kamag-anak natin, di rin natin madala. Lalong-lalo na yung mga asawa po. Hindi ba mga kapatid? O, baka mamaya, So mahirap. Ngayon, the only remedy according to James 1:21 is number 1, yung meekness. Actually, it's the word of God. Unahin ko muna yung meekness. Di ba? Sa Webster, ang dinefine yung meekness as humility, resignation, submission to the divine will, may karugtong, without murmuring. Ito yung sinasabi kanina ni Brother Enol at saka ni Minister Arnold. Ang solusyon talaga doon ay meekness. Kasi nga, doon kay Brother Enol, ang humility is you have nothing to prove and nothing to lose. Kumbaga parang okay ka lang kung hindi mo ipaglaban. Ngayon kung akala nila, wala ka pala panis ka pala wala kang masabi ngayon, hindi mo kailangang i-prove yung sarili mo na hindi ka ganon. Yun ang humility. Yung bang, Nol, hindi mo na kailangang ipaglaban kahit may katwiran. Yun ang humility na sinasabi rito. Also, yung humility na sinasabi po rito is teachability and readiness to submit. Readiness to submit. Marami sa atin, amen agad kapag si Lord ang sasubmit na natin. Pero kapag kaparehas lang nating tao, mahirap mag-submit, sinasabi po natin. Alam nyo ba ang pinaka-key? Pagka kasi tayo lamang ang gumagawa ng paraan para maalis yung mga ugali na yan sa atin, para lang siyang New Year's resolution. Sandali mo lang yun mababago. Pero ang permanent solution dito is to be under the control of the Holy Spirit. Kasi kapag ang Espiritu ng Diyos ang nagko-control sa'yo, hindi mo na kailangang gumawa ka ng listahan. Kasi bakit? Ang Holy Spirit, lagi kang ililid nito sa kalooban ng Diyos. Ang kailangan mo lang sundin siya. Hindi mo na kailangang gawa ka ng listahan. Tapos sundin mo isa-isa, check. Hindi, mali, wrong, X, check.
kung ikaw ay controlled of the Holy Spirit, pagka meron siyang leading na binigay sa'yo, ang gagawin mo lang, susundin mo lang yun. So to be under the control of the Holy Spirit, meron pa without murmuring or complaining. Meron kasi sinasabi, gawin mo na lang. Gawin mo na lang. Para tumigil na lang siya. Ganun. Pagka po ganun ang ating tama na, wala ako. Oo. Pagka ganun ang ating response, pero mayroon akong word, di ko maano. Kapag ka po ganun ang ating, response na lang, yung, sundin mo na lang, para matigil na, hindi po yun ng tamang solusyon. Kasi, ang sabi ritong meekness, submission without murmuring or complaining. Kasi, kapag ka nagsasubmit ka ng may murmuring and complaining, na-undermine yung intention mo to seek righteousness. Kasi, ang iyong, nawawala yung mga words ko, ang iyong, ayun, nakaka-encourage sa'yo? Motivation. Yan. Kapag ang motivation mo kasi, sa pagsunod mo, ay hindi yung without murmuring and complaining, hindi ka nagsisik after righteousness, kaya mo siya ginagawa. Kailangan, yung word ni Sister Joy nung nakaraan, isik mo yung katuwiran ng Diyos, huwag kang mga tuwiran. Yun. Isik mo yung righteousness ng Diyos, yung katuwiran ng Diyos. Ang nangyayari, puro katuwiran natin. Ang ginagawa natin. Kaya ang nangyayari po, although sumunod ka, wala pa rin siya. Babalik at babalik pa rin yung masamang asal. Kasi hindi mo siya ginawa nang may intention ka to seek after righteousness. Okay? Ang question po is whether we want to be broken of yung mga patterns na to sa buhay po natin. Gusto po ba nating matanggal yon? Kasi sometimes, mga kapatid, or madalas, comfortability becomes an idol sa mga tao. Dito na ako komportable. Dito na ako nasanay. Ganito na ako talaga. Kasi komportable ka na doon, ayaw mo nang umalis doon. So yung comfortability ang nagiging idol mo, kaya hindi ka maalis doon. Bakit? Sabihin, tinanggap niyo naman ako na ganito na eh. Kapatid, hindi ka namin tinanggap. Tinotolerate ka lang namin. Kasi wala kaming choice. Gusto mo ba ng ganun? Tinotolerate ka na lang. Basta, sino bang ano mo? Si ganon. Ikaw naman, di ka na nasanay dun. Yun. Ibig sabihin, tinotolerate na lang tayo. Parang masaklap na, na existence. People are just tolerating you. Alam niyo mga kapatid, sana maging encouragement po ito sa atin na mabago tayo. Kasi parang di magandang pakinggan, no? Na, parang hindi ka na nasanay dyan. Ganyan talaga yan. Di ba? So, ibig sabihin nun, meron tayong kailangang alisin. Tapos dito, ito importante, sabi niya, receive with meekness, sabi niya, the implanted word. Hindi lang basta receive with meekness the word. Sabi niya, receive with meekness the implanted word. Sa verse 18, bago mag-21, ang sabi po doon, He brought us forth by the word of truth. Diba? Tayo niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng katotohanan. Kasi tayo po noon ay patay pagdating sa salita ng Diyos. Ang totoo po noon, wala pong lugar ang Diyos o ang salita ng Diyos sa buhay natin. Dahil wala siyang lugar, every time na may magsishare po sa atin ito, we push them away. Ayaw natin, tanggapin. Hindi kasi natin dinidesire ang salita ng Diyos. Hindi natin mahal ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa John 8:37, You seek to kill me, sabi ni Lord, because my words finds no place in you.
So, ang word, if it is not implanted in you, it has no place in you. The word of truth was not implanted sa'yo. Iba po kasi yung alam mo, kasi alam nyo, yung sinasabihan dito ni Lord, leaders po ito. And they knew their Bibles more than anyone. Mga leaders itong sinasabihan ng Diyos dito. But the Word of God is not found in them. Iba kasi yung alam nila. Memorize, but the Word is not found in them. Ibig sabihin, hindi implanted sa kanila. Bago po tayo na born again, napakarami pong laman ng puso po natin na nagtutulak ng salita ng Diyos o mismong sa Diyos away from us. Para po tayong mga tao na, mga kapatid, kung tayo po yung nakikinig ngayon, I assume na lahat ng nakikinig ngayon ay na kay Kristo na, hindi ba? Karamihan. Kung tayo po ay na kay Lord na, wag po tayong kagaya nito. Kung ikaw po ay Kristiyano na, pero para kang isang bata na nawalan ng gana na kumain sa main course niya kasi napuno ka na ng candy. Nag-candy ka bago ako kumain ng main course mo, kaya wala nang gana ikaw dun sa pinaka-main course. Ganun ang nangyayari po sa atin. Napupuno tayo ng mga junk. Napupuno tayo ng mga bagay na hindi magaganda, kaya kapag time na, nakainin mo at tanggapin mo yung pinaka-main course, wala na akong gana. Hindi ba ang isang bata na puro junk, hindi kumakain ng main course, mahina ang katawan, madaling magkasakit, kasi meron siyang malnutrition. Kasi nga, puro junk ang nakakain niya. So pagka puno na po tayo ng hindi magagandang asal talaga, hindi na po natin talaga ma-appreciate kapag kahinandaan, kahit gaano pa kasarap ang paghahanda, kahit i-present pa sa'yo ng maganda ang Word of God, pag punong-puno ka na ng junk of the world, hindi mo ma-appreciate yung sarap ng salita ng Diyos. It has no place in us, and we don't feel the need for it. Yung salita ng Diyos. Because it's not implanted. Ang ibig sabihin di po dito na implanted also, ang isang halaman na nakatanim, hindi siya come and go. Yung bang, pag nakatanim na yan, permanente na siya doon. It doesn't come and go. Kasi, nagugat na siya doon. Hindi mo na siya pwedeng tanggalin doon kasi may kinakapitan na siya. Nakakapit na siya sa lupa. So, ganun din dapat yung Word of God. If the Word of God is implanted in us, ibig sabihin nun, yung Word of God is in us, it is a part of us. At kapag ang Word of God is implanted in us, it is at work in us. Yan. Magiging at work lamang ang Word of God sa atin if it is within us, implanted in us, nag-take na ng root in us. Doon lamang siya nagiging effective. Doon lang siya nagwo-work sa atin. At kapag ka po nag-umpisa ng mag-work ang Word of God in us, it saves us. Yun. Ang salita ng Diyos, hanggat hindi po implanted sa atin, hindi siya magwo-work sa atin. At hanggat hindi siya nagwo-work sa atin, hindi niya tayo kayang iligtas. Ibig sabihin, kailangan mag-sink deep yan sa inyo. Para bang parang pitbull, pag kumagat, naglalakjo. Dapat ganun ang ng effect ng Word of God na implanted sa atin. Naglalakjo, kahit anong gawin mo, hindi mo matanggal yung pagkakakagat, tsaka yung pagkakagrip sa'yo. So, do not underestimate the power, mga kapatid, and the importance of the Word of God. Ganun po kaimportante ang salita ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga po dito, if the Word of God does not rank with your most cherished possessions, you need to do a reality check in your life.
kung mas mahalaga ang cellphone mo sa'yo kesa sa Word of God, naku, check nga natin. Kasi nothing, sabi po rito, apart from God Himself, is more important and powerful than His Word. And no transformation will take place without the Word. Tandaan po natin yun. Walang pagbabagong mangyayari po sa atin nang wala ang salita. Kasi ang salita ng Diyos ang may kapangyarihan na mabago ang buhay po natin, mga kapatid. So, let our prayer for today be, mga kapatid, na, Lord, tulungan mo naman akong mag-step out. Step out. Dito sa komportableng kalagayan ko na to, ng mga masasamang asal ko. Kasi naging komportable na nga tayo dito para bang, tinanggap mo naman ako ng ganyan. Masanay ka na sa akin. Huwag tayong masuong sa ganung comfortability, mga kapatid. So, step out. Step out of this masasamang asal na naging captive nila tayo for so long. Bihag na tayo, mga kapatid, kapag kayong matatagal na yan. And, let us help one another. Kailangan natin yan. Support one another. Di ba? Para bang, halimbawa, nakita niyo si Bong na nagtatampo. Sasabi mo lang, Bong! Yan. Si Arnold nga, sige ka, Nold. Baka maging kagaya ka na naman nung sinasabi mo. Di ba? Lagi ko sinasabi sa'yo. Yan. Tapos, i-allow din natin yung mga tao sa paligid natin na sabihan tayo. Kasi no man is an island. At malaking tulong yon when you allow others to be of help sa'yo para maalis itong mga masasamang asal na ito. Ayan, mga kapatid, ha? It's not enough to recognize we have to do something. Nabanggit kanina ni Arnold, ang pinakasusi ay balik ka lagi kay Lord. Punta ka lagi kay Lord kasi hindi natin kaya ang kayang gawin ng Diyos. Yun. Walang tao ring makakakaya ng kayang gawin ng Diyos. Kaya tulungan natin ang bawat isa na lumapit talaga kay Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At maraming salamat din po sa mga kapatiran natin, no? Yan, mamaya babasahin ko po ulit ang inyong mga comment pag may time pa tayo. For now, batiin muna natin yung mga may birthday. Happy birthday kay Sister Riza Villanueva. Sister Joanna Canindo. Sister Giselle Abena. Sister Josie Denaco. Birthday pala ngayon ni Sister Jo. Sister Ludi Atienza. And Sister Tess Tongko. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday po, mga kapatid. Yan. Maganda yung sinabi ni Brother Gary. Brother Gary ba o si Brother Louie? Humility goes hand in hand with righteousness daw. Tama. Totoo yan. Nature kasi natin talaga yung magkasala. Pero, binigyan na tayo ng new nature ng Diyos. Kaya nga daw kailangan nating maligtas. Yes. Tama yan, mga kapatid.
Ayan, thank you, Lord. Okay, tayo po'y magtatapos sa ating repeat new song of the week, Alay, by Minister Ernie Akayan. God bless you all, mga kapatid. Have a great and blessed day. Ang buhay mo'y iyong binigay sa tulad kong walang dangal. Mula sa krus, iyong inialay, pag-ibig mo na walang kapantay. Jesus, kay buti mo, Jesus, dakila ka, ang alay kong awit ng pagsamba. Inako mo karumihan ko, namatay ka para sa kaligtasan ko. Walang ibang dahilan maliban sa pag-ibig mo na di kayang tumbasan ng buti ko. Narito ang aking buhay na pinagpala mo. Narito ang aking kalakasang nagbuhat sa'yo. Narito ang aking dunong na ibinigay mo. Jesus, ako'y duka kung wala sa'yo. Ikaw lamang ang aasahan ko sa bawat saglit ng buhay ko. Sasambahin at pupurihin Jesus ang dakilang ngalan mo. Second Timothy 2